Char! Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my short vlog. Taray, update ang buhay. update ang person. Yes, so nasa store pa ako guys. Mag-aalas 10 na po ng gabi. Hindi pa ako umuwi. May kailangan pa akong tapusin. Kakalinis ko lang ng lahat-lahat. Diyos ko, grabe. Napakadaming tao. Lahat ng mga efforts ko sa pag-refill, pagpatak ng alas 7, alas 6, ng alas 7, dagsa talaga silang lahat. Ang daming tao. Kung si Bibi kinauwi ko na, ayoko namang pag-extend din yung tao. Yes. Anyways, kumusta kayong lahat? Ayan, so pauwi na ako, pero bago ko umuwi, may tatapusin muna ako. Yes, kasi nag-refill ako ng mga toilet tissues kanina doon. Takang-taka ko bakit lahat yung mga walang presyo. So lalagyan ko sila ng presyo ngayon. I-scan ko na lang. Samahan niyo ako. Ay, naku, mag-aapak na ako. Basang-basa yung sahig. Yeah. Tara, samahan niyo ako. Gantong buhay ko, guys. Ganto-ganto lang tayo. Nakapak na siya. Ay, naku. Diba? Ayoko nang may ano pa. Bakit mga walang presyo ng mga tissue? Lahat walang presyo. Eh, ito nalalagyan ko na. Oo. Ay, ito siya. Yung toilet tissues na refill ako kanina. Yes. So, kasi mabenta rin to dito. Lalo na pagpatak ng mga umaga o morning. Ang karamihan talagang customers namin pag umaga ay mga senior. Alam mo naman, ang mga thunders natin, kapag ang mga produkto ay yung mga walang presyo, magreklamo ang mga yan. Bakit walang presyo kinamberlo ito? Ayan. Ano pa ba yung mga nilifill ako kanina? Patasya na kayo guys. Kamusta kayong lahat? Yes. So, short vlog lang naman to. Samahan nyo ko umuwi. Oo, samahan nyo ko umuwi. Ano ba to? And, nahulog na siya. Pag-uusapan natin yung isang concern ni kabayan. Yes. Patungkol sa mga, actually, paulit-ulit ko na naman kino-content to. Lagi ko naman kayo nire-remind sa mga kung ano dapat ninyong gawin bago matapos yung season. Yes. So, short vlog lang to guys. Hindi ko to pahahabain. And for the, may mga content lang talaga tayo for today. Yes. So, habang naglalagay ako ng presyo. Ito scanner ko. Ayan. So, may access ako sa computer ng amo. Ayan na. Tara. Papak na ako. Ganyan! Ay, nako! Mag-10:30 na. Late na ako umuwi talaga. Hindi ko talaga siya matatapos ng alas 9. Bakit hindi ko pinag-extend si Bibek? Yung isa ko kasama, yung ka-shift ko. Para saan pa? Diba? So, ayoko mag-extend yung tao na wala lang, ayoko lang. Ipit lang tayo ng presyo guys. So, may mga ibang concerns yung mga kabayan. Again, sa mga first time viewers natin, thank you so much. Parang may tumatawag. Yung mga first time viewers tayo, ayan, thank you so much po sa panonood ng mga videos na ina-upload ko. So, lalo na karamihan sa atin ay mga first timers and seasonal job workers. Yeah. So, ilang beses ko na namang sinasabi to kung ano yung mga dapat ninyong gawin bago matapos ang season. So, case to case basis kasi yan guys. Let's say for example, ito first season nyo dito, may agency kayo. Ayan. So, una nyo dapat gawin is, bago matapos ang season, lapit muna kayo sa employer niyo.
So, baka kasi meron silang may offer na, alam mo yun, long-term job, pwede nila kayong ma-extend. So, at least 2 to 3 months bago matapos yung season, mag-inquire na kayo sa mga amo ninyo. Ayan, baka mabigyan nila kayo ng long-term job. Pangalawa, kung may mga agencies naman kayo, lapit kayo sa agencies. Let's say, for example, hindi kayo na-absorb ng employer, ayan. So, lapit kayo sa agencies, since may mga agreement kayong pinirma sa kanila, na after ng season, sila yung maghahanap ng trabaho, malilipatan ninyo ng employer ninyo, diba? So, yun. But, normally talaga, ang nangyayari, hinahanapan po ni agency ang mga aplikante ng winter job. So, it's up to you kung yung pag-winter ninyo is tuloy-tuloy na yun. And then, basta case-to-case basis siya, guys, kung paano kayo mag-end sa inyong first employer dito. Oo. Ako, sa case ko kasi, guys, dati, ang agency ko dito sa Croatia is Humble. Tapos, parang 2 months before or 1 month before mag-end yung season, ang ginagawa ko talaga niyan, alam ko may agency ako, pero naghahanap pa rin ako ng pwede kong applyan. So, para mimili na lang ako sa dalawa kung ano yung gagawin ko. Nagkataon, ayan, nakahanap ako ng employer dito na pwedeng mag-renew sa akin. Although, yung time na yun, guys, is hindi pa Schengen sa Croatia. Ha? Ewan ko kasi, baka kasi bago na yung process ngayon, mga ganyan. So, nakahanap ako ng employer for my second season, but wala akong winter job. Kasi yung second season na nahanap ko na employer ay seasonal din. So, nag-assistant cook ako doon. And then, ang nangyari sa akin noon, nag-provide yung new employer ko sa second season ng accommodation, pero wala akong trabaho, then wala akong sahod. So, tinanggap ko na yon dahil ang mindset ko talaga noon is kailangan ko makapag-renew. Kailangan ko makahanap ng employer. So, sa mga first time, ayan, mga first timers na pupunta dito, tawag dito, as much as possible, ang hanapin ninyong employers, ang hanapin ninyong trabaho ay long term. Kasi lalo na ngayon, ano to? Bakit may mga, kasi lalo na ngayon na, alam nyo na naman, diba? Ang tagal-tagal nang maglabas ng mga working permits, ang higpit-higpit na rin ng mga releasing ng mga processing ng mga working permits dito, napaka-importante talaga. As much as possible lang naman, guys, ang hanapin ninyong trabaho ay yearly. Pero, stepping stone din ang seasonal. Yeah, it's up to you kung ano yung priorities ninyo, kung ano yung plano ninyo sa buhay. Since buhay naman ninyo yan, ayoko kayong pakialaman. So, yon. Pang-una is hanap kayo ng employer, i-ask yung employer ninyo kung kayo i-renew. Pangalawa, lapit kayo sa agency kung ano ba mangyayari after ng season. Kung kayo ay walang agency nang pumunta kayo dito, hindi kayo na-absorb ng inyong employer seasonal. Kailangan niyo po talaga maghanap ng malilipatan on your own. But piece of advice lang, guys, huwag kayong papayag na saka kayo hahanap ng bago malilipatan pagkatapos ng season, kasi usually ang mga TRC validity na natin ay nag-e-end na rin after ng inyong contract. Sa mga first time yan, ganun talaga ang TRCs dito. Usually 6 months, 9 months ang mga validity ng mga TRC. So, huwag kayo papayag, guys. So, paano po, sir, kapag hindi po talaga nakahanap? Pwedeng hindi maaari, hindi kayo makahanap, guys. Kailangan ninyo magbuhos ng sobrang daming effort talaga. Kasi, pahirapan kasi din ngayon ang pag-release ng mga working permits. And mas safe tayo. Doon tayo mas safe sa ma-process yung ating bagong working permit na hindi pa expired yung ating current TRC. Yan ha, tandaan niyo yon. Hindi natin alam ang mga pwedeng mangyari. Pinaka-safe ang makakapag-process. At this process man lang, guys, ma-submit ng bagong employer ninyo yung mga documents bago mag-expire ang inyong current TRC. Ha, kasi ang dami mga scenario na dapat pauwiin kayo, lumabas kayo ng Croatia habang naghihintay ng bagong working permit. Eh, ayaw naman natin. Lalo na ang karamihan sa atin ay cross-country, di ba? Sa ba itong premium na to?
So, malaki rin ang ginastos. No? So, dito, ito, pag nagalagay ako ng presyo, check nyo lang yung last 3 numbers, yung barcode ng produkto. Yes. So, kung kayo naman ay hindi kayo nagaganito, wala kayong responsibilidad sa mga presyo, sa mga system, mga kung ano-ano man, diba? Maswerte kayo pag ganun. Ako naman kasi, although ako naman guys, pag nag-extend naman ako, alam ko namang aware ang amo ko sa ganyan. Alam ko yung alam niya nag-extend ako. Hindi na kailangan sabihin pa. Yes. Saan ba ito? Hi! Pero ano kasi, ang ayoko lang talaga is may masabi. Lalo na itong part na to kasing na to, halos talaga lahat walang presyo. So nilalagyan ko na. Pagtataka, bakit nag-refill ka ng mga walang presyo? Mga ngatwira pa ba ako noon? Alam naman niyang marunong ako gumamit ng mag-print ng presyo. O di sige, i-print ko na. And medyo malapit-lapit lang din naman yung bahay ko dito sa... Yun pa, isa sa mga concern talaga namin. Talagang lalapit na ako sa amo ko na... Ano dito? Accommodation. Yes. Tuwalik papel novelet. Nalilito talaga ako sa magpangalan ng tissue. Ito ata yun. Kamaya na to. Wala to. Ano ba to? Ang dami. Tuwalat. Huy, iba-iba talaga. Naku, wala akong scanner kasi. Paano ba ito? Napig-uwi na ako. Classic. Feel ko ito yun. 490. Wait lang guys ha. So, 16 pieces, tapos na wala 50, o diba? Hanap lang kayo na hanap. Okay, pakinaan ng loob. Char! 761, strong and soft. Strong and soft. Strong and soft. Strong and soft. Ilang pieces ba ito? 10. Anyways, ito na siya. Kita ko na. Yan. Okay na. Tara na, uwi na tayo. Diyos ko. So I'm here. I'm a little bit of crazy. I'm a little bit of fool. So pakita ko sa inyo yung store. Yan ang gulayan natin. Ang daming pakwan. Ang mga chocolate. Dalawa yung kaha namin guys. Tapos, ang ating kapihan. May fridge din kami dyan. Mga frozen. Ayan, mga biskuit. Tapos, ang mga dalata. Kung ano-ano pa dyan. Ayan. Diba? Ito yung mga yogurts, mga gatas, mga poultry, mga itlog. Ayan pa. Malaking fridge. Ayan, ang bakery na. Ay! Tapos din sa wakas. Kasapatos na. So yun lang guys. Bago matapos ang season, at least 2 to 3 months, mag-inquire na kayo sa mga connections ninyo. Napaka-importante rin pala guys na while you are working here, kayo ay nagbibuild ng connections sa mga lokal, sa employer ninyo, sa mga katrabaho ninyo. Dahil hindi nyo alam, makakatulong sila soon sa paghahanap ninyo ng trabaho. Yes. So huwag kayong matakot guys. Huwag kayong kabahan. And basta ang napaka-importante lang,
dapat tayo ay prepared, dapat kayo ay aware sa mga validity ng inyong mga papers, at dapat bago kayo pumunta dito, kahit hindi naman sobrang plakado muna ng plano ninyo, at least dapat may plan B hanggang plan Z kayo na dapat nyo gawin kung kayo ay magaganap ng isang seasonal job dito sa Croatia. Yes, kasi napaka-importante rin na handa kayo sa mga possibilities. Hindi ganun kadali, pero hindi imposible. Ang daming mga seasonal workers na ngayon ay long-term workers na kagaya ko. 2 season ako nag-seasonal. Inayawan ko lang talaga ang seasonal, guys, dahil nga nag-science na si Croatia. So, mas priority ko na yung long-term. Oo. Hi! Nakaka-uwi na ako. Thank you, Lord. Nakaraos na naman tayo ng isang araw. Yes. Pinagpunta ko na yung baso. Tama na. Okay na tayo. So, yun lang, guys. Short vlog lang ulit to. Basta I will try na mag-upload ng mga daily vlogs. Isang topic lang, short video. And hopefully ay meron kayong nakuha idea kahit paano based sa experience ko lang. Eh, sabi ko nga, napaka-importante na dapat kayo ay prepared sa inyong mga gagawin bago matapos ang season dito sa Croatia. So, yun lang. Kayang-kaya basta prepared lang talaga. Be prepared. Yun. Pag meron na kayong mga plano, meron na kayong goal, malinaw yung plano ninyo, ayan, makakahanap kayo ng long-term job dito. Yes, wag kayong mga kinig sa mga hindi magagandang mga, alam yun, sa mga, ewan ko ba kung totoong tao ba, yung mga nagda-down. Oo. Basta pag kayo ay naniniwala sa sarili ninyo, kaya-kaya nyo makahanap ng trabaho dito sa Croatia. And napaka-importante din na matuto tayo ng lingwahe. Kasi magiging mandatory na rin soon, maybe next year, yung Croatian language exam. No, so yun lang, guys. Good luck. And kayang-kaya natin makahanap ng mga long-term jobs sa mga supermarkets, factories, sa mga kakilala ninyo. Apply lang tayo ng apply. And huwag lang muna tayo maging mapilit sa trabaho. Basta ang priority natin, after ng season, makahanap tayo ng long-term job. At kapag stable na tayo, ayan, mas makakapagplano tayo ng mga bagay, mga trabaho na gusto natin gawin, sa kung saan man tayo gusto pumunta, o ano mang plano ninyo. Diba? So yun lang muna yung priority natin before matapos ng season, long-term job. Okay? Kaya-kaya natin yan. So good luck, and I hope na tayo pong lahat ay magkita-kita lahat ulit-ulit dito sa Croatia. Thank you, ciao. Love you. Anong magagawa?